Siyempre ikatutuwa naman natin na kahit pa paano, pagkatapos ng napakaraming taon ng taas-taas ng inflation, ang bilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin, tama naman ikatuwa natin na kahit pa paano bumagal na ang inflation. Dito nga sa naulat ng ni Finance Secretary Recto na 0.9% na lang. Ganun pa man, siguro masyadong um, exaggerated na sabihin na malaking ginhawang naramdaman kasi kahit na bumagal ang inflation, um, ang tanong ay meron bang sapat na pambili yung mga ordinaryong Pilipino sa kanilang pangailangan? Kasi um, ulitin nga natin, maganda na bumagal. And I think sa pagkain, bumaba ng kaunti actually eh. Yung food inflation, yung bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa pangkalahatan, negative 0.5. So, ibig sabihin, may konting pagbaba sa presyo ng pagkain. Pero yun nga, sa amin, masyadong malaking sabihin na ang laking ginhawa dyan kasi kung kulang pa rin ang kita mo, kahit may kaunting pagbago sa inflation at maaring kaunting pagbaba sa presyo ng bilihin, kulang pa rin ng pangbili. At sa amin, ang pinakapatunay na hindi masyadong malaki yung epekto ng pagbagal ng inflation ay yung huling survey ng SWS na kalahati pa rin ng pamilyang Pilipino, halos 14 million, 14 na milyong pamilyang Pilipino, ay nagsasabing mahirap pa rin sila. Hindi yata totoo yan. Kasi kung titignan actually yung 20 pesos na bigas na programa ng pamahalaan, yung nakalaan dyan ng ilang buwan nakalipas ay 5 bilyon lamang. Yung 5 bilyong piso na yan ay siguro abot ng mga, hindi pa abot ng 1 milyon ang matutulungan ng mga 3, 4 na linggo lamang. Kaya hindi pwede sabihin na dulot itong ano to, yung pagbabang inflation ay dahil dun sa 20 peso bigas yan. Kasi sa totoo lang, kaunti lamang na bahagi ng bigas sa merkado ang naibenta sa ganong kaliit na halaga na 20 pesos. Sa totoo lang, ang pinakamalaking salik sa pagbagal ng inflation ay yung pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. At yung kahit pa paano may konting paglakas yung piso laban sa dolyar dahil sa paghina ng economy ng US dahil kay Trump. So, kung hanap tayo ng ano bang pinakamalaking salik sa pagbagal ng inflation, sa totoo lang, hindi dahil sa anumang makabuluhang ginawa ng pamahalaan, kundi dahil dun sa pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan at paglakas ng piso sa dolyar dahil nga sa paghina na ekonomiya ng US. Hindi pa nga dahil dun sa paglakas ng Pilipinas. Siyempre, ang talagang pinaka nangangailangan ay yung pinakamahirap. Pero tama kayo, hindi na naman ang mahirap, ang pinakamahirap ang tinatamaan ng mga kalamidad. Unfortunately, dahil nga sa pagtitipid ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa lahat ng tinatamaan, bahagi na kanilang pagtitipid yung nililimita yung tutulungan. Kaya para sa amin, tama naman na matindi ang pangailangan ng pinakamahirap, hindi na naman yung pinakamahirap at tinatama at nangangailangan ng tulong. Kaya para sa amin, babalik pa rin ito dun sa gobyerno ang tanong, bakit hindi mas malaki yung programa para tulungan ang mga nangangailangan? Bakit yung iilan lamang ang sinusuportahan kasi papalabas sa parang lahat ay may nararamdaman na kaginhawaan. So again, halimbawa nga nabanggit niyo na 20 peso bigas, hindi na naman yung humigit kumulang 1 milyon na pinakamahirap na Pilipino ang nakakailangan ng 20 peso bigas. Kasi may mas marami pang mahirap at mas marami din middle class na kinakailangan matulungan din sa pamagitan ng murang bigas. So, ganoon din sa panong kalamidad, unfortunately, sa pagtitipid ng gobyerno, ilan lang talaga inaabutan ng tulong at marami na iiwan at nagkakasya na lang sa anumang tulong pwede galing sa pamilya, kaibigan, or maging sa kanilang komunidad. Yun ang pinakamalaking kakulangan at kahinaan ng pamahalaan. Hindi naman natin sinasabi na wala silang natutulungan, pero tulad nga nabanggit nyo, bakit kaunti lang palagi natutulungan? At kaunti lang palagi natutulungan kasi unang-una, tulad nga sa nabanggit po kanina, hindi natutugunan yung laki at lawak ng problema sa pamamagitan ng mas malaking budget para sa mas malaking programa. Pero higit pa doon, puro band-aid lamang mga solusyon. Kasi yung ayuda, actually, dapat yung ayuda panandalian lamang eh. Kung ang ayuda ay paulit-ulit at taon-taon may ayuda lamang, sa unang tingin para nakakatulong,
pero baka nalilis tayo. Bakit palagi may nangangailangan ng tulong? So sa amin, dapat ang higit na bigyan atensyon yung pinakaugat ng problema para mahinto na yung pagbibigay ng ayuda. Kasi ano ba ugat ng problema natin? Kung sa usapin ng problema dun sa agrikultura, halimbawa, ito ay dahil sa kulang sa suporta sa sektor para maging mas produktibo yung ating mga magsasaka, para umangat yung kanilang kabuhayan, at para may sapat na pagkain, para hindi tayo kaya umasa sa imported na produkto at manatiling mura yung pagkain mismo sa ating sariling bansa. So, sa amin, yan ang pinakamalaking kahinaan actually, maliban sa kakapusan ng ayuda, ang pinakamaling kakapusan, hindi sinasagot, hindi tinutugunan yung ugat ng problema, hindi nahanapan ng solusyon. At sana mas maiwas yung pag-iisip kasi marami na pwede gawin ng gobyerno Kung sana inunti-unti nila yung malaking solusyon, imbis na inunti-unti nila yung walang katapusan na ayuda, I think mas nasa mabuting lagay yung ating ekonomiya at yung mas nakaraming Pilipino. Mhm. Siguro kung unang papakinggan yun, parang tama naman na hindi dapat umasa sa ayuda, dapat may sariling trabaho, negosyo na magbibigay ng kita. Pero may dalawang problema dun sa ganun proposal ng senador na yun. Una, parang may maling pagtingin siya na ang problema lang ay kulang sa pangkabuhayan yung mga Pilipino. Kasi isipin nyo, kung sa halip na yung 4 piece ang ibibigay na ayuda, kung ibigay ay ito yung mga proposal 10,000 piso, 20,000 piso, 30,000 pisong puhunan. Isipin mo, saan i-invest yan ng isang komunidad, isang pamilya makakatanggap? Malamang kaysa hindi, ang mga negosyo dyan, sari-sari store, tindahan, karinderya, tricycle. Pero hindi ba may hangganan sa bilang ng sari-sari store, tindahan, karinderya, tricycle sa isang lugar? At yun ang hindi masapol ng senador na yan. Kung gusto maglikha ng trabaho, hindi pagbibigay ng maliit na kapital para sa negosyo. Kasi mangyayari dyan, lalo lang dadami yung negosyo dun sa lugar na yan, halimbawa sari-sari store, at lalong bababa kita habang dumadami ang sari-sari store sa isang lugar. So, medyo hindi nakakita na ang pinakasolusyon talaga, hindi nga ayuda, panandalian lamang dapat yung ayuda. Kaya sa ganung banda, ganung usapin, hindi na kailangan ng 4 piece. Pero ang tanong, meron bang binigay na sapat na atensyon ng gobyerno na palakasin ang Pilipinong industriya para may sapat na kita, trabaho sa ating sariling bansa? Meron ba siyang ginawa para paunlarin ang agrikultura, para may sapat na produksyon, trabaho, kita sa sektor ng agrikultura? At kung wala yung dalawang bagay na yon, pagpapalakas ng Pilipinong industriya sa pamamagitan ng pagprotekta ng Pilipino negosyante at pagpapalakas ng lokal na agrikultura sa pamamagitan ng pagprotekta at suporta ng Pilipino mag-asaka, hindi talaga uunlad anuman ang ibigay na pangkabuhayan ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi hindi sa antas na yon mareresolve yung problema. Kaya sa ganong klaseng sitwasyon, kung pilitin ng senador na ito at ng gobyerno na bawasan ng 4 piece, again, tinitipid na naman yung mga nangangailangan, siguradong dadaming mahirap sa Pilipinas. Maaari may panandalian ginawa habang nandyan yung maliit na negosyo mo, pero pagkatapos ng ilang buwan, pag naubos yung kapital sa sari-sari store, sa tindahan, sa karinderya, sa pagbenta sa bangketa o sa tricycle, mauuwi uli sa kahirapan yung ordinaryong Pilipino. Sa amin, sa totoo lang, kailangan naman ng suporta ng lokal na mag-asaka at yung pagbuhos ng walang kapantay na bigas sa nakaraang taon, ito ay nagdulot ng pagbagsak talaga ng farm gate price ng palay. Nung nakaraang taon, umabot yan ng 25 pesos nung Hunyo, nung kalagitnaan ng 2024. Ngayon, bumagsak sa on average 17 pesos. Sa ibang lugar, I think 10 piso hanggang sa pesos na lang, 12 piso na lang yung farm gate price. So, yung pagsuspend ng importasyon, makakatulong yan para pataasin ang farm gate price, para pataasin ang kita ng mga magsasaka. Ang problema dyan, kung hindi naman sila bibigyan ng um, sapat na suporta para maging mura ang produksyon nila, ang maging epekto niyan, magkukulang ang supply sa Pilipinas at tataas uli ang presyo ng bigas para sa mga consumer. Kasi yung talaga nagpamura ng bigas itong mga nakaraang buwan, again, hindi naman dahil sumigla ang produksyon ng Pilipinas, kundi dumami yung imported na bigas. So kung tatanggalin yung ganong klaseng parang ah, suporta ngayon sa presyo ng bigas, maaari may kontulo sa magsasaka pero hindi makaranas ng pagbaba ng presyo ng bigas man sa palengke.
Sa amin, may pinsala pa yan. Yung food security ng bansa ay nagmumula sa simpleng pagbawas lamang ng importasyon. Kailangan may kaakibat na suporta para sa magsasaka. Pero unfortunately, vinito nga ni Pangulo Marcos yung katiting na 5 bilyon na dagdag sana sa Rice Competitiveness Enhancement Program eh. So, wala tayong nakitang sapat na suporta para punuan yung supply na mawawala sa pagbawas ng imports natin.